May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating programa. Ito po ang DZRH, Usapang Legal. Voters Education. Ayan, for 2025 election. Kayo po ba ay meron ng mga kodigo o yung mga inilista na mga kandidato na isusulat nyo, isishadean ninyo, no? Sa darating na Lunes. Katawa yung nanay ko si Nanay Jovita, sabi niya, Nak, ito, may listahan na ako pero hindi ko makompleto yung listahan ng Senado. Yung pang-senator. Di ba 12 yun, Nak? Nak, 7 lang yung nalista ko, Nak, wala na akong maisip. Sabi ko sa nanay ko, Nay, alam mo nanay, kung 7 lang yan, di yan lang iboto mo, hindi mo naman kailangan kumpletuhin. Ang importante, hindi ka mag-over vote yan. Undervote, okay lang yan, hindi mo kompleto yung 12. Basta yan yung mga nilalaman ng puso mo at utak mo, sundin mo. So again, hindi kailangan kumpletuhin kasi ang sabi ko nga sa nanay ko alam mo Nay, kung anong feeling mo na sila lang, di sila lang. Kasi kung halimbawang lalagyan mo ng mga filler yan, tapos ang ilalagay mo lang porket kakilala, baka yung mga siningit mo lang na filler, yun ang mga mananalo. Kasi ang ugali nating mga Pilipino, kailangan kumpletuhin ko tong 12. Kailangan dapat lumabas yung mga manok ko. Para bang ang nakikipagpustahan ka sa kapitbahay mo, no? Dapat ang tamang pagpili po, no? Kung papaano nyo ba kinilatis, no? Kung sa palagay mo itong mga taong ito ay ang nasa puso mo na parang feeling mo sila ang karapat dapat, wala nang makakapag-pigil sa'yo, push mo na yan. Pero yun nga, no? Pero may mga iba pa rin tayong mga kababayan talagang undervote, no? Wag lang overvote, boboto kay 13, sayang naman at baka hindi mabilang ang inyong balota. So, importante, sabi ko sa nanay ko, kung 7 lang yung iyong feeling, no? O tingin na pasok bilang senador, di yun lang, wala namang problema. Kaya naman mula bukas, araw ng Sabado, sasain nyo ang pinaka-komprehensibong election coverage ngayong 2025. Ito po yung Ang Desisyon 2025 DZRH Special Coverage. Kasama syempre ang pinakamalalaking pangalan sa radio broadcast, sila Angelo Palmones, Anthony Taberna, Katunying at Jerry Baha, at nag-iisang Lakay Deo Macalma. Ganon din kasama rin ang mga pinakamalalaking pangalan sa FM radio. Andyan sina DJ Rocky Terra ng Love Radio, DJ Rico Panyero at DJ Sexy Megan ng 101.1 Yes FM. Sa mas pinalawak na pagkalap na mga pinakabagong balita, bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kasama ang pinagkakatiwalaan at nagkakaisang himpilan ng MBC Media Group na binubuo ng mahigit 200 radio stations at social media platforms ng Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, Radyo Natin, DZRH TV at ang kauna-unahang radyo, ang DZRH. Napapakinggan din po sa 18 relay station ng DZRH sa buong Pilipinas mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ibibigay po namin sa inyo ang up-to-date na mga kaganapan ngayong halalan. Mapapanood rin po, of course, DZRH TV sa Facebook, sa YouTube, at sa mga social media pages ng Love Radio, Yes FM at Easy Rock ang mga kaganapan sa Desisyon 2025. So sino kaya ang mga uupong bagong senador
bagong governor? Bago nga ba o luma? Sila pa rin, no? Sino ang upang meron kayang bagong mga kongresista? O sila pa rin? Yung Quadcom pa rin ba? Yan ang medyo mainit na tinututukan yung botohan sa distrito ng mga Quadcom. At marami pa iba yung mga hotspot. Alam naman natin, no, na kapag botohan, marami po, no, kabilaan ang mga patayan na may kinalaman po, no, sa eleksyon. Kaya naman po, naka-red alert, no, yung mga kapulisan natin dun po sa mga medyo hotspot na mga areas dito po sa Pilipinas. Pero anyway, meron po tayong of course na mga paalala sa ating mga botante para naman po kayo po ay hindi maliligaw. At ano nga ba yung dapat gawin kapag kayo nasa polling precinct? At alam niyo po ba umattend po si Attorney Cam sa last briefing? Hindi naman last briefing. Recent briefing po ng COMELEC, ano po, no? At sila po ay namigay ng pocket guide, no? Na libro para po sa mga broadcaster, sa mga stakeholders, para naman merong gabay, no? Para sa mga botante natin, maisabi natin sa kanila, no? Ma-inform natin sila ng kanilang mga karapatan, ang kanilang mga dapat gagawin, at para magkaroon ng convenience, no, yung ating mga kababayan pagboboto na sa darating na May 12, 2025 election. Unahin lang natin na i-remind, no, para po sa mga early voting. Ayan. Teka, ito yan para sa mga early voting natin. Kasama na po dyan, of course, ang ating mga elderly, ang mga senior citizen, ang mga person with disability, at ganun din po ang, ayan, thank you so much, ang ating mga pregnant women. Yan. So, ang ating early voting hours, tandaan po ninyo, 5 o'clock pa lamang po, no? Ay pwede nang bumoto ang ating mga sinabi kanina. At hanggang alas 7 po ng umaga, ano po, para hindi po kayo mainitan. Pwede po kayong mas maaga pumunta. Nanay ko excited, parang alas 4 pa lang daw, gising na siya sa Lunes para makaboto. Tsaka yung aking tatay. Tatay ko ay senior citizen na, no? So, again, 5 to 7 a.m. Kung hindi man po kayo makaabot ng 5 to 7 a.m., pwede po kayo sa regular voting hours, pero kayo po ay, of course, no, dapat i-priority. Express lane dapat yung mga yan, no? So, pwede pa rin kayong bumoto 7 a.m. to 7 p.m. Tandaan po natin, no, yung ating mga senior citizens, person with disabilities, and pregnant voters, ay meron pong 4 options, no, na pwedeng puntahan, no, pagboboto sila. Early voting hours, yung express lane na tinatawag natin, yung mga accessible polling places, tsaka yung mga priority polling places. Ito po yung binabanggit natin, no, yung accessible polling places at tsaka yung priority polling places. Ito po yung mga usually po, nasa baba lang po ng building yan. Tapos, pag entrance pa lang, pagpasok pa lang, no, nandun na. No, para naman po, mas maalalayan po ang ating mga nakatatanda. Ganon din yung mga may kapansanan at ganon din yung mga nagbubuntis. So, pwede silang bumoto doon, no? Pero usually po, yung mga iba na hindi kayang gumising, no, ng alas 5 ng madaling araw at medyo malayo ang kanilang polling precinct, pwede naman po 7 a.m. to 7 p.m. pero kayo po ay ipaprioritize. Yun naman ang kagandahan doon, di ba? Okay, no? Next natin, syempre, alam nyo po ba na meron din pong botohang magaganap sa ating mga persons deprived of liberty, no? So sila po ay makakaboto rin po, no? It's either sila po ay pwedeng bumoto sa regular polling place, pero sila po ay
magkakaroon ng escort, no? O kaya naman po, meron silang special polling place. So again po, no, yung tinatawag natin na escorted voting at regular polling place, ibig sabihin, yung mga person deprived of liberty, mga nakakulong po natin na mga kababayan, no? Pwede silang bumoto dun sa regular polling place, pero meron po silang escort. Okay. At kung hindi man, dun sila boboto sa special polling place, no, na itinalaga at sinusupervise po ng Special Electoral Board for persons deprived of liberty. Tandaan po ninyo, yung mga boboto ng mga kababayan natin, yung mga nasa jail po, ano po, ang inyong voting time, no, para dun sa mga special polling place, no, para sa ating person deprived of liberty, 7 a.m. hanggang 3 p.m. Usually po, diba, ang normal natin, 7 a.m. to 7 p.m. Kayo po ay hanggang 3 p.m. lang po, no, yung ating mga person deprived of liberty sa special polling place. So, yung mga ganun lang po, no, simpleng reminder. Baka naman po, ma-delay kayo. So, alalahanin nyo, mas maganda, mas maaga, bumoto na kayo. Okay? Importante po yan. Tapos, again, mamaya, remind din natin sila kung sino-sino naman po, no, yung mga a-attend or pupunta sa mga MVP, yung mall voting program. At syempre, reminder din po, again, no, wag nang tatanggap ha ng mga vote buying, no? Baka kayo po ay nakatanggap na ba? Nakatanggap na? Hindi natin sure. Again, pinagbabawal po yan. Huwag ipagbili ang boto. Pero may mga iba may mga nakikita ako ng mga ibang candidates na sinasabi, pag binigyan kayo ng kalaban, tanggapin nyo. Pero huwag nyo iboto. May mga iba po ang ginagawa, black propaganda pag alam nila na ikaw ay sure na tao ng kalaban, bibigyan ka na lang ng pera para hindi ka na makaboto at lalagyan ka na lang ng indelible ink. Huwag po kayong magdadala ng indelible ink sa May 12. Kayo po ay mapepresyum na kayo po ay nagvo-vote buying. So marami pa niyan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako. My name is Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account. Hanapin niyo lamang po ATTYCAM. Ayan. At syempre, shout out muna tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin ngayon. Isang pagpupugay, of course, kina Peter Lynn Sanchez, kay Elmer Bendol, nanonood po sa may Antique. Belison po ba ito o Belison Antique? Henry Dolohan sa may Zambales. Si Peter Lynn pala ay nanonood sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi ni Peter Lynn vote wisely. Ang tagal-tagal na, sino ba yung si Wisely na yan? Di pa natin makita, ano? Vote wisely. Of course, Tita Arlene Tagloco na nanonood po sa may Ilocos Norte. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Maricor Angeles. Parang ako po, nahihirapang pumili ng karapat-dapat iboto. 8 lang po ang nasa listahan ko. Hindi makumpleto yung 12, no? Yung nanay ko nga, sabi ko sa inyo, 7 lang. Si Valencia. Baliktad yung name niya, ang hirap basahin, no? Hindi po totoo yan. Sabi niya, dapat 12 senators po. Huwag po kayo mag-iwan na po pwedeng madaya ang balita ninyo. Hindi po totoo yon. Hindi po totoo yon, ha? Na kailangan kumpletuhin ng 12, no? Kung meron kang complete 12, okay. Pero kung wala kang talagang mapili, ako, proponent ako na wag nang magsingit ng kung sino-sino kung hindi nyo talaga nakilatis itong botante. Kasi ang nangyayari po by popularity vote, kung sino lang yung kakilala nyo, sinisingit nyo lang. Paano yung mga gusto po talaga ninyo na iluklok sa pwesto? Dahil marami pong iba na nagsisingit ng by popularity vote, na ano po yan, no? Na di-disregard yung mga talagang gustong-gusto nyong iboto. So kung halimbawa naman na itong mga taong ito ay gustong-gusto nyo talaga kahit sila ay by popularity vote or whatever, wala namang problema yon. So ang sinasabi lang po natin, hindi totoo yung sinasabi mo, no, Valencia, na kapag
hindi, kapag hindi kinumpleto, madadaya, hindi po. Okay po mag-undervote, wag lang mag-overvote. Pag nag-overvote ka, naging 13, hindi mabibilang ang iyong boto. Pero kung under 12, wala pong problema yon. Okay? Florence Regalo, magandang gabi po, from Pila Laguna. Leo Javares, and Ivy Gutierrez, nanonood po sa may Tayug, Pangasinan. So again po, nasa inyong kamay, nasa ating kamay. Yan. Kung sino ang mga ihahalal natin, ito yung power natin ngayon, right of suffrage, kung saan tayo ay nagluluklok ng mga taong karapat-dapat sa pwesto. Oras po natin, 10 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Nagbabalik pa rin po ang DZRH Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. Meron lang tayong mga iba pang paalala. Ayan para sa mga, pupunta sa mga polling precinct. Ano po, no? Bawal po, no? Ang mga sumusunod. Ayan. Sino ba yung mga dapat nandun lang sa loob ng presinto? Polling precinct. Ayan. Kapag kayo po iboboto, of course, nandyan dapat ang members ng electoral board at yung kanilang support staff. Watchers. Pero sila po ay merong mga may designated space lang po kung saan po nakareserba, no? Para magmatiyag ang mga watchers natin. Of course, andyan din po ang mga representative ng komisyon, ang DESO technical and admin support staff. Siyempre, kailangan yan pag nagkaroon ng problema dun po sa ating automated counting machine. PPP support staff, voters casting their votes, at saka yung mga assistor nila. Ang mga, of course, yung sinabi natin kanina, person deprived of liberty at ang kanilang escort, ang Commission on Human Rights Representative, ang National Commission on Indigenous Peoples Representative, at iba pang mga tao na ino-authorize ng commission. Okay? At ang mga hindi naman po allowed sa mga polling places po ay, of course, no, 50 meters radius, dapat hindi sila nandoon. Any officer or member of the AFP or the PNP, 50 meters po and any peace officer or any armed person belonging to any extra-legal police agency, special forces, at civilian armed force, geographical units, barangay tanods, or any other similar forces or paramilitary force, including security guards and special policemen. Kasi puboto ka nga naman pag nasa paligid sila, baka medyo kabahan ka ng very light. And all other kinds of armed or unarmed extra-legal police forces. However, yung ating mga electoral board po, by a majority vote, kung kailangan po nila ng proteksyon, no, para doon sa mga dokumento at saka yung mga ginagamit po sa mga election paraphernalia, pwede po silang mag-request, no, ng peace officer sa labas po ng polling place within 30 meters para medyo mas madali silang tawagin kapag nagkaroon ng problema. Okay? Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Kaka. Suporta sa meeting de avance ng tatak Nene Aguilar sa Las Piñas, bumuhos na. RH27 Noche. Attorney Cam, libo-libong Las Piñeros ang dumagsa sa meeting di avance kanina ng tatakan Nene Aguilar sa loob at labas ng Aguilar Sports Complex sa Barangay Pilar sa lungsod ng Las Piñas. Patuloy ang matibay na tiwala at suporta ng mamamayan ng Las Piñas para sa buong Team Aguilar o Green Team sa pangunguna ni na Mayor April at Vice Mayor Imelda Aguilar at maging ang Congressman Mark Anthony Santos at City Councilor sa District 1 Allen Aguilar at Distrito 2 sa lungsod. Sumentro sa meeting di avance ng mga kandidato ang pagpaprioridad sa kapakanan ng bawat Las Piñero na nakasandig sa iniwang legacy ng namayapang Mayor Berhel Nene Aguilar. Itinataguyod ng ang kalusugan, kaalaman, kaayusan, kabuhayan at kinabukasan na patuloy na tinatamasa ng maraming residente.
Binigyang diin naman ni Mayor April Aguilar ang importansya ng bawat programa sa ilalim ng kanilang pamamahala ng running mate na si Vice Mayor Imelda Aguilar. Binanggit rin ni Mayor April Aguilar ang lungsod ay mayroon ng 109 daycare centers, gayon din sa grade school, high school at kolehiyo para sa Las Piñeros. Samantala, inihayag naman ni Congressman Mark Anthony Santos sa mga taga Las Piñas ang kanyang mabuti at tapat na hangarin sa kanyang pagtakbo ngayong eleksyon. Arit sa 27, no, Chikakas? una sa Pilipinas. Yes, Attorney Cam. Sino bang kalaban nila dyan? Magpinsan. Ang makakalaban ni Attorney Cam, ang makakalaban ni Mayor April Aguilar, itong si April Aguilar, incumbent vice mayor at mayoral candidate ngayon na si April Aguilar. Ang kalaban naman niya ay yung kanyang pinsan na si Carlo Aguilar. Ayun, itong si Carlo Aguilar at April Aguilar ay parehong pamangkin ni Senator Cynthia Villar na magkakaibaan partido. Tropang Villar at Tatak Nene Aguilar. Alright, maraming salamat. Magpipinsan pala magkakalaban dyan. RH27 Noche Kakas. Thank you. Balik sa iyo, Atty. Cam, at maraming salamat. Oo, ganun talaga, no? Minsan magkakamag-anak po talaga ang magkakalaban sa politika. Pero bago tayo magpatuloy, no? Again, paalala, no? Umiiral pa rin po ang ating gun ban kasi nabanggit ko kanina dahil nga nabanggit ko yung mga PNP, AFP, tsaka iba pang mga grupo, no? Na yung mga peace officers natin. January 12 to June 11, 2025 po effective ang gun ban. So ngayon po May pa lang tayo hanggang June 11 pa po, no, ang ating gun ban. So kung kayo po ay not authorized na magdala po ng mga baril, no, huwag nyo na pong dalhin yan, ano po. At syempre ang liquor ban naman po natin May 11 po, no, hanggang May 12. Huwag mo nang uminom. Huwag mo na tayo mag-celebrate. Saka na, May 12, May 30 na lang. Kasi 11 and 12, bawal po ang liquor ban. Kasi, syempre, ang bawal po ang liquor. Kasi may liquor ban. Alam niyo naman po kasi, di ba, kapag halimbawa nakainom ng gabi, pag boboto, ayaw naman po natin na magkakainitan tayo ng ulo at magkakaaway-away kapag napag-usapan kung sino yung mga binoto, no? Magdedebate pa kayo dyan, no? Baka magkaroon ng kaguluhan. At syempre, yung ating importanteng mga araw para sa ating mga overseas Filipino workers, no? Na gustong bumoto po, no? Para sa ating overseas voting. Muli po, yung pag-enroll po sa overseas voting, extended po hanggang May 10 bukas. 11:59 Philippine time po, no? Kasi alam ko po maraming mga OFWs natin ang nanonood sa atin sa ating social media platforms, kaya nire-remind po natin sila. And of course, ang ating overseas voting naman po ay magtatapos ng May 12, 2025, 7 p.m. kasabay po ng mga botohan dito, no, pag-close ng polling precinct. Philippine time din po, no? Kung nasan po kayo, you always took into consideration yung oras po dito po sa Pilipinas. Okay? Muli po, again, enrollment po sa mga gustong bumoto pa para sa overseas voting. May 10, tomorrow po yan, 11:59 Philippine time. And para sa pagboto naman po, May 12 hanggang 7 p.m. Philippine time po ang ating botohan. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po si Attorney Cam na nagpapaalala sa ating mga botante na boboto po sa mga malls, ha? Again, meron po tayong mall voting program. Ito po yung tinatawag na MVP, ano po, no? Magbubukas po sila para sa ating mga elderly, sa mga pregnant women, at saka po sa mga person with disability, 5 a.m., no? Kung kayo po ay na-assign ang inyong polling precinct sa mga mall, ang suswerte ninyo, 5 a.m.,
open na sila. Pero tandaan po ninyo, same rule applies pa rin po ha. Dahil kung halimbawa ay 7 p.m. ang sarado ng polling precinct, hindi porkit hanggang alas 10 pa bukas yung mall, pwede pa kayong bumoto. Hanggang 7 p.m. na lang din po sila pwede magpaboto. So para sabay-sabay tayo. Okay? So again po, yung mga boboto, 7 a.m. to 7 p.m. magdala ng kodigo at itagong mabuti at huwag ipapakita. For your eyes only. Alright? Ha? At mula bukas, tandaan po ninyo, araw ng Sabado, sasain nyo po ang pinaka-comprehensibong election coverage ngayong 2025. Ang Desisyon 2025, a DZRH special coverage. Kasama po, syempre, ang pinakamalaking pangalan sa radio broadcast, Angelo Palmones, Kaatunying Anthony Taberna and Jerry Baha at si Lakay Deo Macalma. Ganon din ang mga pinakamalaking pangalan sa FM radio, sila DJ Rocky Terra ng Love Radio, DJ Rico Paniero at DJ Sexy Megan ng Yes FM. Sa mas pinalawak na pagkalap ng mga pinakabagong balita, bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kasama rin po ang pinagkakatiwalaan at nagkakaisang himpilan ng MBC Media Group na binubuo ng mahigit kumulang 200 radio stations at social media platforms ng Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio at Radyo Natin Network, DZRH TV at ang kauna-unahang radyo. Siyempre, mawawala ba? DZRH. Mapapakinggan po sa 18 relay stations ng DZRH sa buong Pilipinas mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ibibigay namin sa inyo ang up-to-date na mga kaganapan ngayong halalan at mapapanood din po sa DZRH TV sa Facebook at YouTube at sa mga social media pages ng Love Radio, Yes FM at Easy Rock ang mga kaganapan sa Desisyon 2025. Paalala din pala natin para sa mga pupunta ng mga polling precinct tapos makikita po ninyo na teka, sino tong bumuboto na to? Hindi ko kakilala. Parang hindi naman taga sa amin ito, no? Parang hindi naman to rehistrado. Parang iba yung ginagamit niyang pangalan. Yung ginagamit niyang pangalan yung kapitbahay namin na patay na, no? Na matagal lang namatay. Flying voter, di ba? O kaya naman, no? Meron tong disqualification na. O, di ba? So, any voter po, o kaya po yung mga watcher, ay pwede pong i-challenge yung mga illegal voter na tinatawag natin. Yung mga hindi rehistrado, naboto, no? Baka naman minor de edad yan, naboto, no? Except for, of course, kasi ang mga minor de edad, pwede po yung bumoto kapag merong mga SK, no? Na mga botohan. Pero kapag ito pong midterm election, kailangan na ang bumuboto po ay at least 18 years old pataas, no? O kaya gumagamit po ng ibang pangalan, no? Kilala mo ito na hindi taga lugar nyo, no? Tapos biglang bumoto at ginamit yung kapitbahay na pangalan. Yung mga ganun po, no? O kaya naman itong voter na to ay merong disqualification case. Pag ganito po, again, pwede nyo po itong sabihin sa mga electoral board natin at titignan nila yung katotohanan at i-require nila na pruweba yung kanilang mga, of course, registration kung meron silang voters registration, identity, yung kanilang qualification, identity, mga ID, papapirmahin pa sila ng specimen signature kung sila nga ba ito. So, yun po, no? So, kailangan po maging tayo ay aktibo para naman maging maayos at fair ang 2025 election. Again, reminder po, no? Vote buying. Naku, wag niyo po ipagbibili ang inyong boto, ha? Shout out kay Gael, sabi niyo si Gael, siya daw po ay bumoto ng undervote. Okay lang po 'yon, makakount naman po 'yon. Wag lang overvote po, no? Magandang gabi sa mga nanonood ngayon. Pahabol, greetings lang po tayo kay Papa Will, kay Mama Jovita, kay Nanay Connie, of course. Ganon din po kina Irene Almodovar,
nanonood po sa may Angono Rizal, Josephine Garimbao, Michael Manalo sa may Las Piñas, Zunita Zunida. Magandang gabi po. At syempre, ganun din po sa mga iba pang nagme-message sa atin, pasensya na po, hindi ko na mabanggit lahat. Pero, ayan, Mondays magkakarinigan at tayo po ay magkikita na naman via social media platforms. Ayan, hanapin niyo po DZRH News, makikita niyo po kami dyan. And again, ako po, may TikTok account ako, Attorney Cam, ATTYCAM. Maraming salamat. Sana po ay palagian yung tutukan ng DZRH. Malapit na kami mag 86 years. Thank you so much. Buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo. At good luck po, no, sa pagboto sa darating na Mayo 12, 2025 sa darating na Lunes. Vote wisely. Ayan. Nakasama po ninyo muli po Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 8:00 ng gabi.